Gusto mong mag-present ng maayos pero dahil sa sobrang kaba, hindi mo na lang ito itutuloy. And the consequence is, apektado yung grades mo. And that is considered anxiety. Don't you know that anxiety is the most common mental disorder sa mundo? It's defined as a constant feeling of terror and fear about a certain situation or stimuli na nakakaapekto na sa daily activities mo. Paano nangyayari na from a simple worry, nagkakaroon ng anxiety ang isang tao? Meron kasi yung cycle. Kapag tayo ay na-expose sa isang certain situation or stimuli, ang instance niyan ay kinakabahan tayo or nagwo-worry tayo na may mangyayaring masama. Ang worry ay isang temporary lamang na feeling. Usually may dalawa tayong ginagawa. It's either we avoid the stimuli or we face it. So kapag iniwasan natin yung stimuli na yon, nagkakaroon tayo ng temporary relief. Though kumalma tayo, nagre-register iyon sa utak natin na dangerous yung stimuli na yon. At sa susunod na ma-encounter mo ito, matitrigger ang defense mechanism natin, pakita na yung mga physical symptoms, and then it's gonna become a cycle. Kasi uulit tayo dun sa avoidance, re-register sa brain, anxiety, and it's gonna be a looping process. Pero kapag ang stressor na yon ay hinarap natin, at nalaman natin na hindi pala ganoon kalala ang magiging epekto kapag hinarap natin yung stressor na yon, mare-register ito sa utak natin at makakagain tayo ng confidence. So the next time you'll face the same situation, you are no longer afraid. The best way to combat anxiety is to have that confidence in you, face the problem, at paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, kaya ko to. Meron tayong different types of anxiety. Meron tayong yung tinatawag na general anxiety disorder, kung saan nagkakaroon tayo ng worries sa mga daily activities or events. May tinatawag din tayong panic disorders kapag sobrang pagpapanik natin sa different type of situations. Usually nangyayari ito sa mga taong na-expose, for example, sa war o kaya naman sa laging away. Meron din tayong tinatawag na social anxiety disorders kung saan nagkakaroon ng takot ang isang tao na makihalubilo sa iba. Minsan nangangamba siya na baka mapahiya lamang siya at hindi siya belong sa social circle na yon. Meron din tayong tinatawag na selective mutism. Nito sa mga bata. Ito yung alam naman ng batang magsalita, pero kapag pinag-present mo siya or hinarap mo siya sa maraming tao, bigla na siyang nawawalan ng boses. Hindi na siya makapagsalita. Nakaka-worry dito sa anxiety na to ay nagiging prone ang mga tao na maging alcoholic at minsan napapasama sila sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. They will feel like they are being left out at nade-develop ang depression. So ano yung mga pwede nating gawin upang malabanan ang anxiety? Unang-una ay dapat pangalagaan natin ang ating sarili. Umiwas sa bisyo, kumain ng tama at mag-ehersisyo. I-practice din natin ang deep breathing exercise para kumalma at mawala yung nerbiyos. Develop the sense of mindfulness as well. Kailangan maging aware ka kung ano yung mga stimuli na nakaka-trigger ng anxiety mo at subukan mo itong harapin na taong open upang tumulong sa'yo. I-practice din ang meditation kasi nakakatulong ito upang magkaroon tayo ng internal realization at awareness sa kung ano yung mga nararamdaman natin. In the medical field, may mga therapist tayo na pwedeng gawin. For example, exposure therapy. Ang ginagawa dito ay unti-unti natin i-expose ang pasyente sa certain stimuli na nakaka-trigger ng fear and tension sa isang tao at doon ay susubukan nating tulungan siya na malabanan at harapin yung certain situation because that's the only way to break the cycle of anxiety disorder. May mga gamot din na pwedeng ireseta ang ating manggagamot kapag sobra na ang anxiety ng isang tao. Remember that this poses risk sa health natin tulad ng cardiovascular disorder dahil nga tumataas yung cortisol level or stress hormone ng isang tao, triggering a lot of health condition. But a simple tip from Nurse Jazz, have that confidence. It is the only way for you to combat your anxiety, especially sa mga situations na kailangan mong humarap sa tao at makihalubilo sa iba. Remember that you are not alone and everyone is experiencing anxiety once in a while. So please never be afraid to seek help. Kung nakarating ka sa end ng video na to, thank you so much. Please follow, like, and share. Spread this video para makatulong pa tayo sa iba. See you next time, guys. Bye!